Bakit sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, sa akin pa nangyari ito? Naitanong mo na ba yan minsan sa sarili mo? Lahat ng tao sa mundong ito ay dumadaan sa pagsubok. The fact that you have a problem today, it means that you are alive. Parte na ng buhay ang mga paghihirap na ating nararanasan. Hindi natin ito kayang takbuhan. Kaya nga ang tanong, paano ko dapat mag-respond sa mga suliranin na dumarating sa aking buhay? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating Lesson 2 ng mentoring class. Samahan niyo po ako. Walang taong gustong masaktan at mahirapan. Pero hindi man natin ito gustuhin, ito ay lubhang mahalaga at kailangan. Lahat po ng mga kalidad na produkto ay dumadaan sa tinatawag nating testing. Maging ang ginto ay pinapadaan sa apoy. Ang tao ay dumadaan sa pagsubok in order for him to be stronger. Ang sabi ng John 16:33, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng mga paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Sabi ni Jesus, we will experience tribulation. Pag sinabi natin tribulation, ito ay tumutukoy sa mga pagsubok, paghihirap, pagdurusa na mararanasan ng mga mananampalataya o kahit sinong tao habang nabubuhay sa mundong ito in this fallen world ng kasalanan at tukso. Marami tayong kinakaharap ng mga pagsubok dito sa mundo. Yung number one, yung tinatawag nating temptation. Ang temptation, ito yung pagtutulak o panghikayat sa atin na gumawa ng kasalanan. Napag-usapan natin yan. In the lesson 1, nalaman natin na ang temptation ay galing kay Satan, ito ay galing sa ating fleshly desires at galing sa maling sistema ng mundo para ilayo ka sa Diyos at magkasala ka. Sabi ng Bible, kahit kailan ang Diyos ay hindi nanunukso dahil ang purpose ng temptation is for you to fall into sin. Tulad ng ginawa ng Diablo kay Jesus sa wilderness at tulad ng ginawa ng Diablo kay Eve in the garden. Yung pangalawang klase ay tinatawag nating testing or trials. Ito naman ay mga pagsubok ng Diyos o pinahihintulutang sitwasyon ng Diyos para subukin at patatagin ang ating pananampalataya. May mga trials na galing sa Diyos at may mga trials din na hindi galing sa Kanya pero inalaw niya na mangyari, pinahintulutan niya. Makikita natin dito yung nangyari kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, i-offer mo yung anak mo sa akin si Isaac. Ang tagal nilang hinintay yun, tapos iaalay ko sa Panginoon. Pero yun ay testing lang ng Diyos kay Abraham. Dahil ang Diyos ay naghanda na talaga ng alay dun sa bundok bago niya ialay ang kanyang anak. At alam natin ang nangyari na dahil sa pagsunod ni Abraham at napagtagumpayan niya yung testing na ito, nagkaroon siya ng right response. Sa pamagitan niya, pinagpala ang buo niyang pamilya at pinagpala tayong lahat dahil sa pagsunod niya. He is the father of faith. Yung pangalawa naman ay yung nangyari kay Job. Yung nangyari naman kay Job ay isang klase ng trial na hindi galing sa Diyos, kung hindi galing sa diablo, pero inalaw ng Panginoon. It was permitted by God. Dahil napagtagumpayan ito ni Job, lalo siyang pinagpala at lalo siyang pinatatag ng Panginoon. Because the purpose of those trials is for us to mature. Yan ang sabi ng James chapter 1, verse 2 to 3. So makikita natin ngayon na si Satan, ang purpose niya ay sirain ka. Si God, ang gusto niyang mangyari kaya dumadaan ka sa pagsubok ay palakasin ka. Gusto ni Satan na ikaw ay bumagsak sa exam. Gusto ni God na ikaw ay pumasa sa exam. But how you respond determines the result. Paano ka mag-respond dyan? Tingnan niyo yung nangyari kay Joseph the Dreamer. Alam natin na siya ay pinagkanulo ng mga kapatid niya, binenta siya, dumaan sa iba't ibang pagsubok at iba't ibang tukso. Pero dahil nagkaroon siya ng right response, bumalik siya sa Panginoon, nagpatawad siya sa pamilya niya at nanampalataya siya sa Panginoon. Siya ay itinaas ng Panginoon at ang kanyang buong pamilya ay naligtas at ang lahi ng Israel ay nagpatuloy. Ang sabi niya sa mga kapatid niya, you meant it for evil. Pinagplanuhan niyo ako ng masama. Ginawa niyo ako ng masama. But God meant it for good. Inalaw ng Diyos na mangyari yung mga bagay na yon, pero sa kabila ng yon, di siya pinabayaan ng Panginoon. At dahil nagkaroon siya ng right response, siya ay lalo pang pinagpala ng Panginoon. So, ibig sabihin pala, anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, always go back to God. That is
always the right response. Whether it's testing, it's trials, it's temptations, lagi kang bumalik sa Panginoon. Sa panahon ng tukso, takbuhan mo at pumunta ka sa Panginoon. Sa panahon ng pagsubok, harapin mo at tumakbo ka sa Panginoon. Pag hinarap mo ang pagsubok, you will be much more stronger and mature. Paano ko harapin ang mga trials nito bilang Kristiyano? Number one, magtiwala ka sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Kahit anong mangyari, mabuti ang Panginoon. Sabi ng Romans 8:28, all things works together for good to those who love God and who are called according to His purpose. Kapag ikay nagmamahal sa Diyos at lumalakad sa kanyang pagkakatawag, sa kanyang kalooban, lahat ng bagay na mangyayari sa iyo, maging yung mga bagay na inaalaw ng Diyos na pagdaanan mo, it will work together for your own good. Kaya ang sabi ng Proverbs 3 verse 5 to 6, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Huwag kang umasa sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng gagawin mo, sumuko ka sa Kanya. At yung pinagdadaanan mo, yung daan na tatahakin mo ay aayusin ng Panginoon. Ito lagi ang susi. Pag may pinagdadaanan ka, lagi mong pagkatiwalaan na may plano ang Panginoon, na makapangyarihan ang Panginoon, na walang imposible sa Panginoon, at mabuti ang Panginoon sa buhay ko. Hindi niya ako pababayaan. Sabi ni David in Psalm 23:4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kasi kasama kita. Yung iyong rod at yung staff, they comfort me. Kapag ako'y makulit, kung kinakailangan mo akong disiplinahin, gagawin mo. Kung kinakailangan mo akong hilahin pag mahulog na ako, gagawin mo. It gives me comfort. It gives me a sense of security. So pag meron kang trials, ito yung una na dapat na respond. Lord, titiwala ako sa inyo. Alam kong mabuti ka at makapangyarihan ka. Pangalawa, lumapit ka sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Remember in our lesson 1 sa maturity class, ang prayer ay hindi para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Ang purpose ng prayer is for you to have a deeper connection with God. It's an open conversation, communication mo yan sa Panginoon. Philippians 4 verse 6 to 7, sabi niya doon, huwag kang mag-alala sa maraming bagay, huwag kang mabalisa. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, magpasalamat ka din. Present your request to God. Sabihin mo lahat sa Kanya. Maging yung mga bagay na ninanais ng puso mo. At ang sabi ng Bible, and the peace of God, yung kapayapaan ng Diyos, which transcends all understanding na hindi kayang masayod ng isip ng tao, ay babantayan ang puso mo. So if you want to have peace in times of trials, pray to the Lord with an open heart. Sabi ni Peter in 1 Peter 5:7, mga kapatid, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Nung sinulat ito ni Peter, ang daming Kristiyano dumadaan sa iba't ibang persecution. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila during that time. Pero ang sabi ni Peter, sabihin niyo lahat sa Panginoon dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Kaya nga ang sabi ni Lord sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that thou knowest not. Lumapit ka sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Pangatlo, hindi lang panalangin, kundi hawakan mo ang salita ng Diyos. Importante ito kasi yung Biblia ang magiging sandata natin panlaban sa atake ng dyablo. Ang Biblia ang pagkain na magpapalakas sa atin. Ito ang tanglaw ng buhay na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang sabi ni Jesus, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi ng Psalm 119 verse 105, ang iyong salita ang lampara ng aking mga paa at ito ang magbibigay liwanag sa aking daraanan. Sa makatwid, ito yung magbibigay ng pag-asa sa iyo kahit sa gitna ng pagsubok at kadiliman. Kapag hindi mo na alam kung anong gagawin, napaka-importante na meron kang life verse. Meron kang mga verses na nakalagay sa puso mo na pinanghahawakan mo bilang tao. Sabi ng Psalm chapter 1 verse 2 to 3, kung mamahalin mo ang salita ng Diyos, magiging katulad ka ng isang puno, isang matibay na puno, isang puno na may malalim na ugat, na nakatabi sa streams of water, na nagkakaroon ng maraming bunga, na hindi nalalanta ang mga dahon, at kahit anong gawin mo ay magtatagumpay. Kahit mahirap makinig sa Panginoon sa panahon ng pagsubok at ang tindi ng pinagdadaanan mo,
panghawakan mo ang kanyang salita. Pang-apat, huwag kang lumayo sa mga kapwa mo Kristiyano. Sabi ng Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Hindi mo kailangan lumaban mag-isa. Nagdala ang Diyos ng mga tao sa buhay mo. Mga mananampalataya na tutulong sa iyong manalangin sa mga panahon na meron kang pagsubok na pinagdadaanan. Sabi ng James 5:16, kahit nga pag bumagsak ka sa kasalanan, you can confess your sins to them and they will pray for you at ikaw ay gagaling mula dyan. So, kailangan mo ng accountability, di ba? Kailangan mo ng support system. Kailangan mo ng magpapaalala sa'yo bilang isang Kristiyano sa mga trials na yan na pinagdadaanan mo. Sabi ng Proverbs 11:14, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Seek wise counsel. Seek godly counsel. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, sa mga trials at pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, ano ang magiging respond mo sa lahat ng yan? Magagalit ka ba sa Diyos? Pipiliin mo bang magtampo sa Diyos ng matagal? Pipiliin mo bang lumayo sa Panginoon? Ilayo ang sarili mo sa mga tao na pwede makatulong sa iyo? O pipiliin mo na lumapit sa Panginoon, lumuhod sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon lahat ng pinagdadaanan mo, mag-surrender ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanyang kabutihan, at hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa iyo sa mga bagay na yan. Alam mo, one thing na ginagawa ng pagsubok sa buhay ng tao, it humbles us. Minsan pinapahiga tayo ng Diyos sa higaan ng pagsubok para ang tingin natin nasa taas. Anong magiging respond mo? Tatakbo ka sa Diyos? O tatakbo ka papalayo sa Kanya? Sabi ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. Pinakamalakas ang tinig ng Panginoon sa panahon na pinakamahirap ang pinagdadaanan natin sa buhay. Ang pinaka-right response is to always go back to God. Kasi ang sabi ng Bible, kapag napagtagumpayan mo ang trials na yan, mas magiging matatag ka bilang isang Kristiyano. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a blessing to you. Kita-kits po tayo sa ating next class at pakisubscribe po sa ating channel. Ingat po kayo.